Magandang gabi. Pag-usapan natin itong sa tingin ko parang bar exam question. Para sa mga magte-take sa bar exam o di kaya sa mga nakakaalam na may kaibigan kayo mag-take ng bar exams. May tanong, pwede ba maging abogado ang testigo? Pwede bang tatayong abogado ang testigo? Can a witness stand at the same time as the counsel of a client in a court? In a court, hindi sa outside. Kung testigo, ibig sabihin, in a court or either in impeachment. O di kaya sa quasi-judicial bodies na mayroong hearing-hearing. Kasama sa quasi-judicial bodies, yung ombudsman with respect to the administrative cases. Ang city council o di kaya provincial board with respect to cases filed against a lower official. Kung barangay official, may kaso sa city council. So, acting as a quasi-judicial body. Yung bukal, acting as a quasi-judicial body kung kakasuhan ng municipal officials from mayor down to the board member. So, with that, ang tanong lang naman dito ay, pwede ba? Pwede ba maging abogado ang testigo? Ito'y tinanong ko sapagkat may dalawang member ng House of Representatives na Justice Committee Chairman na abogada, si Jinky Luistro, at saka isang member ng Justice Committee na si Attorney Terry Redon, the Mr. Bean ng Pilipinas. Malaki ang check niya. So, Mr. Bean ang tawag ko sa kanya, pero may iba tumatawag sa kanya Cookie. Okay. Pwede ba yun? Nagpo-protesta si Attorney Terry Redon o Representative Terry Redon at saka si Jinky Luistro na bakit daw gagawing abogado si Attorney Michael Pua at saka si Attorney Monsayak na kasama sa defense team ni Sara Duterte sa impeachment case laban sa kanya. So ang tanong, pwede ba? Pwede ba sila maging abogado? Ang salita ni Redon, hindi na pwede. Kasi may conflict of interest. Ganon din sinasabi ni Jinky Luistro, may conflict of interest. Ang conflict of interest na sinasite nila ay nagsimula yan sa tinatawag na lawyer-client relationship. Lawyer si Michael Pua at saka si Attorney Monsayak ni BP Inday. So ngayon, gusto nila gamitin testigo si Attorney Monsayak at saka si Attorney Michael Pua. So, ang problema nila, ipa-disqualify nila as counsel si Attorney Michael Pua at saka si Attorney Monsayak na apparently, mga ang gusto nila, kasi gagamitin daw nila testigo si Michael Pua dahil nag-serve siya as spokesman ng Office of the Vice President noong araw. So marami silang itatanong daw kay Attorney Monsayak. Tapos, kay Attorney Pua, ganon din kay Attorney Monsayak. Naging nagtrabaho din daw kay BP Sara. So, in other words, nakatingin sila sa sitwasyon na maraming itatanong nila para ikakaso, gawing ebidensya laban kay Inday Sara ay manggagaling ito kuno kay Attorney Monsayak tsaka si Attorney Michael Pua. So, ano ang sagot dyan? Halimbawa, straight natin ang question. Ulitin ko ang question. Can a witness, a prospective witness,
Kasi hindi naman siya gagamitin. Sabihin natin witness ni Sarah or witness ng kalaban kasi pwede ka magpatawag ng witness ng kalaban mo, gagawin mong witness. Ang tawag namin diyan ay hostile witness. So, ang tanong niya, is it allowed for a witness, possible witness or potential witness to act as counsel of BP Sara? Kay Sara na lang tutukan natin. Counsel of an impeachment respondent. Ang sagot diyan, pwede. Hindi niyo pwede bawalan. Mr. Ridon, tsaka Miss Luistro, hindi niyo pwede bawalan. Unang-una ay right to a counsel is a constitutional right. Constitution ang kalaban ninyo. Right to a counsel is a constitutional right. Hindi mo pwede sabing ordinaryong batas lang yan. So, hindi po kayo pwede hindi nyo pwede tanggihan yung na magiging abogado ni Sara, si Michael Pua, at saka si Atty. Monsaya. Ulitin ko lang, kung ito'y bar exam, ang sagot yan ay hindi pwede bawalan. Number one rason, ang answer, no, the Justice Committee cannot prohibit Sara Duterte from engaging Attorney Michael Pua and Attorney Monsayak as her counsels. Justification, that is a constitutional right. No one can be over and above the Constitution. So, ano kayo na problema ninyo? Kabubuhan. Kasi ganito po, yun ang gusto na tanungin. Gusto nila gagawin, ipatawag nila na testigo si Michael Pua at saka si Atty. Monsayak. Kasi nga nag-serve ito sa Office of the Vice President. Ngayon, tatanungin nila patungkol sa confidential fund o kung ano-ano, may alam ka ba sa confidential fund? Ganyan tatanong nila eh. May alam ka ba nung tungkol dun sa pag-hire ni Sara ng killer? Dami na mga yung mga yan, nagpapakita, tama po si Lea Tampoy, nagpapanik na sila. Nagpapanik. Ngayon, yan lang po ang tanong dyan. Bakit? Bakit nila gustuhin nila naging testigo? Ibig sabihin po, kung gusto nyo maging testigo, ibig sabihin naman po, wala pala kayong ebidensya. Dapat may ebidensya kayo na sarili. Di dapat ibasura nyo ng kaso ninyo. Dito pala, this early, you are revealing your positions as having no or lack or very little evidence at all. Ang isa pang pruweba na mahina ang ebidensya nila ay nagpasabpina pa sila kay Ramil Madriaga. Well, sinabi ko na ang nakaraan na isang kanina na sa vlog ko ay ang daming ebidensya na nagsisinungaling si Ramil Madriaga. Hindi po kami nagpapanik. Hindi po ako nagpapanik, Lea Tampoy. Kung ano man ibig mo sabihin, hindi po ako nagpapanik. Unang-una, kampante po ako na mananalo si Sara dito. Pangalawa, ay bakit ako nagkampanteng mananalo? Kasi kung matutuloy man ang impeachment dahil paramihan ng kakampiyan sa House of Representatives, hindi naman ito mananalo sa Senado. Kailangan po kasi ang boto ng 16 na senador para i-convict si Sara Duterte. Tingnan mo, magbilang tayo. Magbilang tayo kung meron ba kayong numero na 16 senators. List of 26 senators of the Philippine Senate.
Isa-isahin natin. At tingnan lang natin ang boto ha. Pero kung pwede mong titingnan, kung may siyam na wala, ay siyam automatic, hindi na mananalo ang impeachment laban kay Sara. O ito, isahin natin na, magbilang tayo ngayon. Okay. Si Vicente Soto, bubuto pa para impeach kay Sara? Yes, number 1. Si Panfilo Lacson, bubuto ba ng impeach si Sara? Yes, dalawa na. Si Juan Miguel Zubiri, bubuto pa impeach ba si Sara? No way, hindi. Nagsalita na siya na hindi siya bubuto. So, kay Alan Peter Cayetano, buboto ba? Lalo nang hindi. So, 2 votes pa lang kayo. Pia Cayetano, siyempre kapatid ni Alan Cayetano, pero sabihin na natin buboto siya. Yes, 3 votes na. Si Bam Aquino, buboto. 4, 4 na. Si Ronald Bato de la Rosa, hindi makaboto kasi wala siya. So, ngayon si GB Hercito, nagsalita na po si GB Hercito na hindi siya buboto. So, si Francis Escudero ay lalong hindi buboto. So, Risa Hontiveros, buboto yan. So, pang-5 siya. Si Loren Ligarda, duda ko, hindi buboto yan. Tapos, sabihin natin buboto siya, pang-6 siya. Si Nancy Isbinay, wala si Nancy. Si Mark Binay, sino bang pumalit kay Kwan? Sige, balikan ko lang may. Si Mark Villar ay buboto yung pabor kay Kwan, hindi na buboto laban kay Duterte. Si Camel Villar, ganun din, hindi buboto laban kay Duterte yan. So, sino pa? Si Amy Marcos, pabor kay Sara yan, hindi buboto yan. So, 7 boto pa lang sila. Si Robin Hood, lalong hindi buboto yan. Rapi Tulfo, buboto, 8. Erwin Tulfo, buboto, 9. Sino pa? Joel Villanueva, hindi buboto yan. Si Wing Gatchalian, buboto yan, 10. Si Marcolita, lalong hindi. Si Lito Lapid, kahit buboto pa yan, 11. Sino pa bang iba? Sino pa bang ibang senators? Bakit kaya mali-mali itong binigay sa akin? Wala, 11 lang. Kailangan kasi buto ng 16 eh. Kiko Pangilinan, buboto yan. 13. Di ba ba? Tinitingnan ko ulit ang listahan. Bakit may Nancy Binay? Hindi na nga Nancy Binay. So, kahit sabihin natin na 16 kasi ang kailangan ng boto, hindi abot. Very clear. Ngayon, nagsasayang lang sila ng oras kahit majority pa sila sa House of Representatives ang bubuto na iakyat ang kaso laban kay Sara. Wala. Ano na yan? It's a foregone conclusion. Wala na. Suntiveros, sinabilang ko na Suntiveros. Wala rin. Hanggang maximum of 40 na lang sila. Kailangan 16 na votes. Hindi na binibilang yung hindi buboto. kahit ipa-inhibit nyo pa yung So, Lichin, good evening po. Attorney Toto kasi like dan po. Salamat po. Rodi Lavado, pag yung Pangulo natin, lubog ang Pilipinas, sinabi mo lang yan, hindi totoo mangyari yan. Hindi po totoo mangyari yan, Roby Lavada, kasi wala kang pruweba. Kwento-kwento lang ng Trillanes lang at saka ang kinakabahan nila, ang gusto ko kung bakit si Sara gusto maging presidente. Kasi ubusin, ipakulong talaga lahat ng mga kurakot. Siya lang makakagawa niyan. Si Bongbong Marcos hindi niya kayang gawin. Kahit si Risa Hontiveros hindi niya kayang gawin. Sino pa? Si Kenya, si AG Kenya Kobjo Holarte. Magandang gabi. AJK Carl Barbason. Matulog ka na kalbo. Huwag ka na manood sa akin. Respect, Bongo. Si Bongo. Lalong hindi boboto yun. Tapos sino pa? Roby Lavado. Talaga kung manalo si Sara, sigurado po mananalo yan. Kaya iiyak kayo.
Marlene Bundok, sana po Dr. Mag-senador ka po. Sige, salamat. May subukan natin tatakbo senador. Kukunin sana ako ni Sarah. Di maganda. Imelda Tikong, watching from Vancouver, Canada. Always love your vlog. Salamat po, Imelda. Makatang Tambay. Good evening, Sir Toto. Leah Tamboy, ikaw ang nagpanik. Wala, hindi po ako nagpanik. Rogelio Dominguez, palagay ko di pwedeng pagbawalan pero pwedeng tanungin kung may kinalaman. Hindi po sila pwede tanungin. Kasi nga, mayroong tinatawag po na lawyer-client privilege. Binabawalan po ng batas na gawing testigo. Tatanungin mo yung abogado patungkol sa sikreto nila nung client. Hindi pwede tanungin. So, pwede rin nila patawag, paupuin, pero ang caution niyang korte niyan, just say kung sakop ng testimony, sasabihin mo, ang tanong, kung sakop yan ng iyong pagiging abogado ni Sarah, ay hindi mo, pwede mo sabihin, hindi na sagutin. Pero kung hindi sakop, pwede mo sagutin. But then, that is the most likely na gagawin ng Justice Committee. Pero sa tanong kung pwede ang abogado ng testigo maging abogado, ay pwedeng-pwede. So, Angel Santos, salamat Toto. Marami akong natutunan sa iyo. Tapos, si Leah Tampoy, si Beatrice Venezuela watching. Marlene Bondo, kay Kumaro. Tapos, Leah Tampoy, ba't galit na galit ka kay Sarah? Porque Drill. Tapos, si Richie Lloyd Tano. Sara Duterte, my president. Okay? So, yan po ang ating vlog sa ngayon hanggang dyan na para maintindihan nyo kagad. Si Mango, talagang hindi pwedeng tanungin sa lower house dahil hindi naman sa lower house dapat tanungin mga yan. So, Romulo Tayag, sira ulo mo kausing, butit ka. Hindi mo ginamit ang bunyog matino si attorney. Hindi po siya matino. Sinasabi ko na sa inyo, hindi siya matino. Hindi matino. Unang-una, bakit hindi niya tinitira si Bongbong Marcos? Pangalawa, bakit naniniwala sa kay Trillanes? Puro mga peke, mga sinasabi ng Trillanes. Di ba? Ganun lang ako kasimple. Si Lireno Divino, sir, saan yata natapos yung mga yang mga pinatay ng mga yan, wala talagang alam sa batas. Yung mga abogadong ito. Sa University of the Philippines po gumraduate si Redon. Sinayang na lang yung pera natin. Pinag-aral natin sa UP, tapos ganun ang produkto niya. Bubuto po si Lauren Legarda, may impeach si Bay Pesara because may ambition, ganun ba? Kahit sinama ko na nga si Lauren Legarda, pero hindi pa rin sapat, hanggang 14 lang po ang buto nila. Robbie Labado, Tinamuran, tapos sino pa? Memi Authority, Lichin, sino pa? Robbie Lavado, Kinjak. Okay, hanggang dyan na po ang ating vlog sa ngayon. May Rodrigo Elnas, Idol, isa lang matinding kalaban ni Inday Sara ang kumilik. O yun, tama po kayo. Magandang gabi po. Magla-live po ako another topic naman. This time, ang isusunod ko po yung mga 18 Marines. Ginagawa naman ng kwento ni Remulla at saka ni Matibag.